part ng Maisog, but I join and support them. And because Maisog should belong to the people. Unless yan ay pinatatakan sa franchise ni Vic Rodriguez at ni John Ibasco, di ilinaw nila na may franchise pala yung may franchise pala yung Maisog. At hindi ko alam saan nila pinatatakan ng franchise na yan kung may franchise yan. Dapat ang lahat ng pagkilos may brand ng Maisog. Di dapat pinarehistro nila sa Department of Trade and Industry o kaya pinarehistro nila yan sa Intellectual Property Rights Office, sa IPR, upang magkaroon sila ng eksklusibo na paggamit niyan. Ano ba ang problema ni Ibasco at ni Vic Rodriguez? Bakit sila ang importante sa pagkilos ng mamamayan? At ano ba ang kanilang issue? Kung may mga issue sila sa kanilang sarili, hindi na namin problema yun. Hindi rin problema ng mamamayan yun. Sapagkat hindi naman sila ang mahalaga sa pagkilos ng mamamayan. So kung binabanggit yan at ina-attribute as if involved kami or ako, si Ginong Ado Paglinawan o si Jing Paras, diyan sa issue ni Ibasco at ni Vic Rodriguez, wala na po akong magagawa diyan. Suriin. Kaya alam na natin na nagsulat niyan, malamang galing Bulacan. Kasi hindi naman yan salitang Mindanao, hindi rin yan salitang Cordillera or North Luzon. Hindi rin yan Tagalog, Maynila. Mga Tagalog, Bulacan yan. Mukhang ang nagsusulat niyan, Brother Pambansang Loyal, Brother VMR, mukhang ang nagsusulat niyan sanay sa bayad. Kasi mahilig siya mag-akusa ng pagbayad. Ako po si Jeffrey ka Eric Celis, naging NPA po ako, naging Communist Party cadre po ako. Hindi po kami sanay sa ganyang style. At kung sino man po ang nagsulat niyan, may ideya na po ako niyan pero hindi ko nasasabihin dito. Ito po ay magbibigay ng isang academic and theoretical na pagpapaliwanag. At hindi po ito personal. Pangalawa, magkaroon tayo ng direksyon na tama upang ang ating mga supporters, ang mamamayan, ang malawak na sektor ng lipunan ay makapag-unawa sila kung bakit kailangan magkaroon ng ganitong diskusyon. At pangatlo ay umangat tayo papunta sa mas mataas na pagkakaisa, hindi sa pagkakawatak. Kaya dapat ito maipaliwanag upang yung mga involved at pati yung mga gustong magkaroon ng pag-unawa ay magkaroon sila ng malinaw na direksyon sa mas mataas na antas ng pakikipagkaisa sa ating layunin at advokasya na siyang naging pundasyon kung bakit nagsama-sama tayo, even itong trio collaboration natin, Brother PL, Pambansang Loyal, and Brother VMR. Back to you, Brother Pambansang Loyal, at sisimulan na natin. Okay, so eto mga kababayan, ayan, nakikita naman siguro ninyo, mula po ito sa TOPS Coalition Official, nag-fact check ho sila. Ayan, fact check. O alamin natin, ito basahin ko ha. O alamin natin gaano kamahal ng mga Duterte ang Pilipino. Okay, pero sa sobrang galing ni Ado Paglinawan, Jing Paras at ka Eric, bakit kaya hindi man lang sila kabilang sa mga sinangguni ni PRRD mula ng umpisa ng Maisog? O ayan, ka Eric, una pa lang yan. O sige, unahin natin yung unang paragraph nila. Number 1, ang pagmamahal ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, nila Pulong Duterte, nila Basti Duterte, na mga Duterte bilang isa sa major political group or political influencers ng bansa natin ay hindi matatawaran. There's no question about that. Kaya kami po ay sumasaludo lalo na sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nawawala ang ating pagrespeto, paghanga at ang pagbibigay ng ating importansya sa kanyang contribution sa mabuting pamamahala at pagbubuo ng ating lipunan at ng pagkakaisa ng mamamayan para sa mabuting direksyon ng ating bayan. Hindi yan matatawaran, nakapagkit na yan sa kasaysayan. At ang pinakamaganda, na ipagpapatuloy po ito ang brand of leadership na yan ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara Duterte, sa kanyang pagiging vice presidente o pangalawang pangulo ng bansa. Yung pangalawang paragraph po, birada kaagad. Parang atat na atat, no? Sobrang galing daw ni Kaado Paglinawan, ni former Congressman Jing Paras, na naging political advisor
or presidential advisor for political affairs ni Pangulong Duterte, at ni Ka Eric, nadamay patuloy ako dito. Una sa lahat, hindi po kami nagmamagaling, hindi rin kami magaling. Kami po ay mga ordinaryong Pilipino, lalo na ako, na mayroon din pong pagmamahal sa ating bansa. Nung ako po ay bumalik loob at nakipagtulungan sa gobyerno sa ilalim ni Pangulong Duterte, malaki po ang aking pagrespeto at ang naging pagkakataon na ibinigay ni Pangulong Duterte na makapag-contribute po kami sa kapayapaan at demokrasya ng ating bansa. Lalo na nang binuo namin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Walang duda po yon. We work so dynamically and very actively sa panahon ni Pangulong Duterte sa isa sa pinakapangunahing problema na nagwawasak at sumisira sa ating bayan at sa ating mamamayan. At kung kaya hindi tayo umuunlad for the last 50 years, itong communist terrorism. Nagtaya kami ng buhay, nagtaya kami dyan ng aming talento at ng aming pagsasakripisyo because we believe in the leadership of former President Rodrigo Duterte during his time. Walang duda yon. So hindi kami nagmamagaling. Kami po ay ordinaryong mamamayan. Hindi ko alam saan ang hugot niyan, anong relasyon niyan sa maisog, saka sa aming naging pagkakataon bilang mga dating rebelde na binigyan ng pagkakataon ni Pangulong Duterte na tumulong at maging kapakipakinabang sa ating mamamayan, sa ating bayan, instead na maging kalaban kami ng gobyerno. So nakikita ko dito ang malisya. There is an intent of malice. Bakit sinisingle out si Jing Paras, si Ado Paglinawan at si Ka Eric? I think this is not coming from directly sa kay Pangulong Duterte na gusto niyang gawin ito. Siguro ito ay mga gawain lamang ng mga taong gustong pumapil, gustong maging importante at gustong magkaroon sila ng pagiging bida. Ibigay na natin sa kanila yon. Hindi po kami magaling, hindi rin kami nagmamagaling, kami po ay ordinaryong mamamayan. It doesn't matter kung sinong bumuo ng maisog, it doesn't matter kung kami ba ay hindi o kinonsulta ni Pangulong Duterte, sapagkat ang maisog ay hindi naman po ang solo at eksklusibong pwedeng kumumpas sa pagdevelop ng matuwid na advokasya ng mamamayang Pilipino. Maisog is only a part of that. And even ako, hindi po kami. Ang importante dyan ay ang taong bayan. At ang importante dyan ay ang direksyon kung saan tayo patutungo. Maisog is just a brand, one of the brand. At hindi lang naman sila po ang nabuo na mga pagkilos o organisasyon o grupo nang sumambulat ang mga malulubhang krisis sa pamunuan ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay dapat mailinaw sa mamamayan. Maisog cannot be the official or exclusive leadership that will develop the people's resistance against the crisis ng pamumuno ni Marcos Jr. Marami pa po ang pwede ring mag-develop, pwedeng mabuo, at pwedeng kumumpas. So bakit natin pinapatingkad itong maisog at pati sa amin? This is not the issue eh. Hindi kami ang issue dito. Ang issue dito, bakit kailangan i-brand ng maisog na parang siya ang pwedeng kumumpas lamang sa direksyon ng pagkilos ng taong bayan para mabuo ang mabuting pamamahala at matuldukan ang abuso sa kapangyarihan at puder at ang mga nagaganap na panunumbalik ng korupsyon at mga semblance of dictatorship. Why should it only be maisog? Ang nagsulat nito, dapat tanungin niya ang sarili niya. Sino nagbigay sa kanila ng karapatan na para sila lang ang pwedeng magrepresenta sa magiging boses ng mamamayang Pilipino? And why are they so particular about that? Hindi nga yan sinasabi ni Pangulong Duterte na siya ang mahalaga. Si Pangulong Duterte, ang kanyang palaging sinasabi, ang mahalaga sa pagiging successful ng isang gobyerno, ng isang bayan ay ang pagkakaisa ng kanyang mamamayan sa tamang pamumuno. But it can never be attributed to one group or one person. Go ahead, pambansang lawyer. Okay. Dito sa pangalawang tanong pa rin nila, mga ka-Eric, ano? Ito, puro lang naman ito na tanong. No? Ito, pangalawa, babasahin ko. Alam ng buong sambayanan maging ng KOJC, ang tunay nating kinakalaban ay ang bangag na administrasyon
Pero bakit kaya kahit talikuran ay binabanatan o talikuran ay binabanatan ng mga ito si Atty. Vic Rodriguez at Sir Ebasco? Sino ba ang bumabanat kay Eric? Yun nga eh. Sa dalawang yan ang tanong. Natatawa na lang tuloy tayo. Bakit? Ano ba ang problema ni Ibasco at ni Vic Rodriguez? Bakit silang importante sa pagkilos ng mamamayan? At ano ba ang kanilang issue? Kung may mga issues sila sa kanilang sarili, hindi na namin problema yun. Hindi rin problema ng mamamayan yun. Sapagkat hindi naman sila ang mahalaga sa pagkilos ng mamamayan. So kung binabanggit yan at tina-attribute as if involved kami or ako, si Ginong Ado Paglinawan o si Jing Paras, dyan sa issue ni Ibasco at ni Vic Rodriguez, wala na po akong magagawa dyan. I am not interested about that. I am not even interested para itali ko ang aking pag-iisip, ang aking damdamin at ang aking enerhiya, ang aking lakas, ang aking isip sa mga tao lamang. I am not connected or I am not devoted to a person. I am devoted to advocacy. I am devoted to developing the strength of the people. Sapagkat yon ang tamang historical factor, mag-focus tayo sa lakas ng pagkakaisa ng mamamayan. So mukhang ang nagsulat nito, baka publicist ito ni Ibasco at ni Vic Rodriguez. Bakit pinasok niya kaagad ang pangalan ni Vic Rodriguez at ni Ibasco? Bakit? Nakatakak ba sa Maisog na ang franchise ng Maisog sa pangalan ni Ibasco at ni Vic Rodriguez? Tanungin natin na nagsulat niyan sa kanyang Facebook na yan. Saan po ninyo yan nilagyan ng franchise? Nilagyan ba ninyo ng intellectual property rights yan? Ng brand? Pinarehistro nyo ba yan na ang Maisog ay dapat ang kilalanin na leader si Vic Rodriguez at si Ibasco? I do not know about that. Ang pagkakaalam ko, Maisog is a movement of the people. And nobody owns the monopoly of the franchise of leadership there. Kung may problema kayo dyan sa tungkol sa mga personality and personal na mga issues, huwag niyong dalhin yan sa pagkilos ng sambayan ng Pilipino. That is too childish, that is too petty. Mababaw po yon at hindi yan nakakabuti sa mamamayang Pilipino. Pambansang PL, pambansang loyal at Brother BMR, malinaw I don't have any personal issues kay Vic Rodriguez man o kay John Ibasco o sino sa Maisog. I don't have an issue about them. Kung sila ay may issues sa sino man, that should be their personal issues. At sa tingin ko, kung sino nagsulat niyan, hindi yan nakabubuti. Mga pangbata na damdamin at mga utak yan, na itatali natin ang mga personal na mga pagkakaiba at mga diferensya sa pangkabuang direksyon at pagbubuo ng lakas ng mamamayan. Nobody can own leadership in any movement or any social movement. It shall be the people na siyang pinakamahalaga, hindi yung mga personal issues na yan. Basta nililinaw ko ngayong araw na ito, wala akong personal issue kay Vic Rodriguez o kay John Ibasco. At kung ano man ang kanilang mga personal issues sa kanila yon. Pero dapat hindi yon mangibabaw as if yun ang mahalaga kung ikukumpara sa pagbubuo ng pinakamalawak na lakas at pagkakaisa ng mamamayan tungo sa tamang direksyon at hindi sa makikitid na mga personal na mga pagtingin. So yun pong posisyon ko dyan. In the first place, hindi ako part ng Maisog, but I join and support them. And because Maisog should belong to the people. Unless yan ay pinatatakan sa franchise ni Vic Rodriguez at ni John Ibasco, di ilinaw nila na may franchise pala yung may franchise pala yung Maisog. At hindi ko alam saan nila pinatatakan ng franchise na yan kung may franchise yan. Kaya ay, katawa-tawa. Mga kababayan, ang nagsusulat yata ito yung binayaran. Kung saan man galing ang kanyang hugot na yan, hindi po kami insecure. Hindi po kami nabubuhay sa bayad. Nabubuhay po kami sa paninindigan. Mahigit 20 taon po ako sa CPP, NPA, NDF. Taya, buwis buhay, buwis kinabukasan. Hindi po kami nagpayaman doon. At hindi rin po ako binayaran doon. At hindi ako sanay na magpabayad. At hindi po bayad ang aming may presyo ang aming paninindigan. Hindi po ako insecure tungkol dyan because I have proven myself. When I stand with a person, with an organization, I stand with them because I believe tama yon. At yon ang dapat gawin. So para sa akin, yung issue ng bayan ba o bayad, baka ang tinatanong ng nagsusulat niyan sa TAPS Coalition Facebook post, yung sarili nila. Kasi mga pananalitang Tagalog yan ng mga kwan ng Bulacan. Hindi, halimbawa, yung hindi ko maarok
ang Yeah. daloy ng iyong pag-iisip. Mga maarok, malalalim na mga pananagalog yun eh. So yung limiin, siguro ay ang pagkakuha ko, i-analyze, suriin. Kaya alam na natin na nagsulat niyan, malamang galing Bulacan. Kasi hindi naman yan salitang Mindanao, hindi rin yan salitang Cordillera or North Luzon. Hindi rin yan Tagalog, Maynila. Mga Tagalog, Bulacan yan. Mukhang ang nagsusulat niyan, Brother Pambansang Loyal, Brother VMR, mukhang ang nagsusulat niyan sanay sa bayad. Kasi mahilig siya mag-akusa ng pagbayad. Ako po si Jeffrey Ka Eric Celis, naging NPA po ako, naging Communist Party cadre po ako. Hindi po kami sanay sa ganyang style. At kung sino man po nagsulat niyan, may ideya na po ako niyan pero hindi ko nasasabihin dito. Nakita ko rin siya sa Liwasang Bonifacio, nandun siya. At tingin ko ito yung mga hindi nakaporma ng kanilang style doon sa Bulacan, tapos nagpakampi-kampi sila sa SMNI at sa KOGC para yung hindi natuloy yung kanilang rally-rally na hindi man na nagrespeto sa coordination sa mga local barangay leaders, basta lang lulusob doon sa Bulacan. Mukhang ito yung grupo na to. Naalala nyo na ipapahamak nila yung mga tao doon. Wala palang koordinasyon ng maayos doon sa alkalde, sa mga barangay officials. Dayo ka doon tapos gagamit ka ng mga lugar at maghahakot ka ng magrarally doon at gusto mo magkiskisan. Mukhang kilala ko na kung sino yan. Hindi ko na lang bibigyan pa ng dignidad kasi mukhang sanay sa bayad, no? Sa tingin ko dapat sabayin ito nila John Ibasco at Vic Rodriguez kung hindi galing sa kanila ito. If they are claiming to be the leaders of Maisog, at nakakahiya ito para sa kay Tatay Digong na ang mga taong ito claiming to be the hardcore supporter of Tatay Digong ay ganito kababaw mag-isip at ganito kababaw mag-atake sa mga tao na ang proven by history kung ano ang aming nagawa. Tanungin natin itong nagsulat nito ng post ng TOPS Coalition. Pinagdududahan nyo ang aking loyalty? Kung loyal ba ako kay Tatay Digong? Ang sagot ko, I am loyal to the principles that Digong Duterte and his brand of leadership carry. Ibig sabihin kung anong binibitbit na prinsipyo at paninindigan para sa bayan at taong bayan at sa mabuting pamamahala at rule of law ni Tatay Digong, yun ang pinaninindigan ko. It cannot be a loyalty to a person. It must only be a loyalty to the principles and the dignity that the person carries. Iba po yung personal loyalty versus loyalty by principles. So ang sagot ko po, I am loyal to President Duterte, Sara Duterte, and to their brand of principle of leadership and kind of governance. That is the clear position that I take. So hindi po kami yung blind obedience, yung bulag at magpapasipsip sa tao. At ayaw din niya ni Tatay Digong. Kami po ay nakikipagkaisa kay Tatay Digong nang siya'y Pangulo ng bansa at even ngayon hindi na siya Pangulo because siya po nagpapakita ng tamang prinsipyo at paninindigan. This statement of TOPS, kung sa kanila ito, ng grupo ng transparency, accountability, peace and security, nakakahiya po yung statement na ito. Napakababaw at napakakitid ng nagsulat nito sapagkat hindi po ito nag-a-address ng totoong issue. Ang totoong issue ay kung papaano natin abutin ang pinakamalawak na pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng lipunang Pilipino upang kumilos ng epektibo at may paninindigan patungo sa pagbabago sa ating pamahalaan. Hindi po kami ang dapat niyong tinatarget dito. Nagsasayang po kayo ng pag-atake sa amin. Ito ay mga alat troll operations. Iwan ko bakit pinapayagan ito ng mga leadership ng Maisog. Again, I am not Maisog. I respect Maisog. I support them. But they cannot be the exclusive and one and only group that must lead and unify the people. Ang taong bayan po ang pinakasentro ng dapat ng pagkakaisa at pagkilos. Hindi ang mga personalidad at politiko. Yun pong posisyon ko. Hindi ko alam kasi ako ay isang prangkang tao. Kapag hindi ko gusto ang paninindigan o ginagawa ng isang tao, talagang sasabihin ko sa kanya na hindi ko gusto. Hindi ako yung type na backstabber. Hindi po ako sanay diyan. Kung may dapat punain, may pupunain tayo. Magpupuna tayo. Pangatlo, ang hindi ko lang nagustuhan diyan sa style ng mga nagbibida-bidahan sa Maisog. Ewan ko kung saan sila nakakuha ng kanilang appointment bilang mga leaders, ay ang kanilang pagmamaliit sa kapasidad ng taong bayan na kumilos at magkaisa.
As if kung wala sila, hindi makakapagkilos ang mamamayan. As if sila lang ang nagbibit-bit ng kanilang tamang organisasyon. That is not correct. The people have the capacity to learn. The people have the capacity to unite and make a stand. And they have to respect that. Yun pang hindi ko nagugustuhan. But nonetheless, ako naman ay kinikilala ko yung inisyatiba nila. Pero hindi lang naman sila kasi ang may eksklusibo na karapatan o kakayanan na pamunuan ang taong bayan. Nandyan din ang grupo ng Marcos Alis dyan. Yung mamamayan ayaw sa digmaan. These are groups also nila Camintong Laurel, mga scholars, ng iba pang mga scholars at mga manunulat at iba pang mga social activist. So I don't know why are they very particular na dapat ang lahat ng pagkilos may brand ng maisog. E di dapat pinarehistro nila sa Department of Trade and Industry o kaya pinarehistro nila yan sa Intellectual Property Rights Office, sa IPR, upang magkaroon sila ng eksklusibo na paggamit niyan. Ako, may maisog o wala, ang ating misyon, Brother VMR, Brother Pambansang Loyal, ay pagkaisahin ang mamamayan, imulat sila at manindigan tayo kasama sila sa kanilang interes at kabutihan at sa kanilang kusang loob na pagkilos, hindi sa kung dahil may maisog o wala. Leaders are only incidental. Ibig sabihin po, may leader man na sikat o hindi, ang taong bayan pa rin po ang magtatakda kung mangyayari ang isang kaganapan ng pagbabago o ang adhikain ay maaabot o hindi. Kaya sa tingin ko, itong mga post na ito, dapat ito maipaabot siguro sa mga leaders ng maisog. Ang nagpapakilala dyan na leader, si Ibasco. Kung sinasabi nila na leader si Vic Rodriguez, di sabihin nila. Pero ang tanong ng taong bayan, why should it be maisog only? Why should there always be maisog ang brand? Hindi ba pwedeng taong bayan lang, simple? Ang pagkilos, there was never a brand in People Power 1 and People Power 2. We never claim nang ako'y sa CPP pa, nang binuo namin ng Era Resign Movement. We never claim na kami ang nagpabagsak kay Pangulong Estrada noon. It was a collective decision of the people. Direct sovereign will of the people. So why should it be always that way? Sa tingin ko, napaka-petty, mababaw, makitid ang ganyang pagtingin and amateur masyado. So pagpasensyahan na natin siguro mga kababayan sapagkat kailangan lang nila siguro magpabida sa mga boss nila. That is why they're coming out with these nonsense statements. Itong pinost nila sa Facebook. Pero sa tingin ko, Mr. Jing Paras, Mr. Ado Paglinawan have proven also their share kung paano nila paglingkuran din ang mamamayan in their own small little ways. At mga tao din po yan na sumuporta kay Tatay Digong. And I believe they are capable enough to stand their ground and explain their side. Para sa akin, uulitin ko, I am always loyal to the principles and to the dignity of leadership na pinapakita at pinanindigan ni former President Rodrigo Duterte at ngayon nakikita natin at nararamdaman at nabubuo natin na makikita yan sa pagkatao ng kanyang anak na si kasalukuyang Vice President Sara Duterte. That I will maintain as my definition of loyalty for a political position. Gusto ko dang ma-emphasize dito, regardless kung kami ay may mga diferensya sa maisog, regardless kung kami ay may mga personal na hindi pagkakatugma sa aming pamamaraan ng paglulunsad ng pagkilos ng mamamayan, ang mahalaga yung common ground at ang mahalaga para sa taong bayan, hindi yung aming mga personal na mga diferensya. I do not know ano ang kanilang objective para atakihin si Kaado, si Congressman Jing Paras at ako. Pero para sa akin, napaka-petty. Pag sinabi nating petty, napakababaw, napakakitid, very amateur. Sapagkat hindi po ito nakakatulong sa pagmumulat ng mamamayan at pagbibigkis ng kanilang malawak na pagkakaisa. Bagkos, ito po ay nagsisilbi sa kalaban. Bakit? The more na may ganitong mga parang troll operations na pinopost sa Facebook ng grupong konektado sa maisog or TAPS at hindi ito napupuna o nasisita at nakokontrol ng kanilang liderato, ang pinaglilingkuran po niyan sa punot dulo niyan sa long term ay ang interes ng mga ganid na politiko at mga abusado sa poder na mga kasama ni Marcos upang tayo ay magkakawatak-watak. The end or the long-term effect ng ganyang kababaw, makitid at hindi nakakaayon sa interes ng mamamayan na uri ng mga pagpapalabas ng pahayag
kagaya nitong binasa ngayon lang ni Pambansang Loyal, ang nagbibenepisyo po niyan ay ang mga kagaya nila Martin Romualdez, nila Marcos, at ang mga buayang politiko. Sapagkat the more na nagkakaroon ng issue sa loob ng mga pagkilos ng mamamayan, ay the better na nagkakahati-hati po ang pagtingin ng taong bayan. Kaya ako, I go beyond that. Atakihin man nila ako, hindi po ako insecure. Atakihin man nila ang mga pagkatao namin, hindi kaming mahalaga. Ang mahalaga ang pinaninindigan namin, ang mahalaga yung track record namin, ang mahalaga yung aming ginagawa at ang aming gagawin sa kabutihan ng pagbubuo ng pinakamalakas na pagkakaisa at paninindigan ng hanay ng mamamayang Pilipino. Ultimately, ang maghuhusga po nito taong bayan eh. So, ang akin lang, tigilan nyo na po na igiit na ang brand sa pamumuno sa pagkilos ng mamamayan para labanan ang kabulukan ng gobyernong Marcos na ito ay maisog lang dapat. Stop it. Sapagkat you cannot dictate and impose upon the people. Maisog may be a component, but the people will have the way to unite and build their own movement with or without maisog. History po ang nagtuturo niyan, kasaysayan. Ang nagtatakda niyan ay ang kalagayang panlipunan. Krisis pang-ekonomiya, gutom, kawalan ng trabaho, malubhang panunumbalik ng korupsyon, breakdown ng kapasidad ng pamunuan para i-protect ang mamamayan, paghahari-harian ng mga malalaking oligarkiya at mga pamilya ng mga malalaking negosyanteng nakikipagsabwatan sa mga buayang politiko, at samantalang lugmok ang kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. With or without maisog, kikilos ang taong bayan. At doon tayo patungo dapat. Hindi doon sa makitid at makipot na pagbida-bidahan ng organisasyon o ng mga personal na interes. At iyon ang susunod naming pag-usapan sa natitira naming oras ni Pambansang Loyal at ni ni Brother VMR. Ano ba ang gagawin ni Ka Eric? Ako ba ay kakandidato? Ako ba ay magiging politiko? Ang malinaw po, hindi po ako politiko. I am a social activist, but no longer a communist cadre. Hindi po ako komunista na, tinalikuran ko yan. Hindi na rin ako nagsusulong ng armadong pakikipaglaban sa gobyerno. I am an advocate of reform. I am an advocate of democratic principles that will build peace and democracy and will build good governance for the people. Yun po ang aking advokasya. With or without maisog, I will stand for that. At yan po ay napatunayan ko na ako'y bumalik sa ilalim ni Pangulong Duterte. Kay Rick, yung ipinangako mo daw kahapon sa mga viewers natin about sa 2025 election, ano ba masasabi mo? Okay. Mabuti na remind mo ko, Pambansang Loyal, Brother BMR. Ito na ang announcement ni Ka Eric. Hindi po ako tatakbo sa pagkasenador. Sapagkat realistically po, hindi ko kakayanin ang antas ng popularidad ni Tatay Digong, ni Inday Sara, o ng mga politikong matagal nang nasa larangan ng politika. Hindi rin po ako kasing tanyag at kasing lakas ng karisma ni Senator Robin Padilla na pwedeng humatak ng boto kahit wala akong malaking pondo. That's number one. Number two, wala din po akong resources para dyan. At sa tingin ko, hindi po panahon ito na dahil si Ka Eric ako, automatic ay ibubuto na ako ng mga tao pagdating sa aktual na eleksyon. Hindi ko po kakayanin ang national campaign na yan. Malaki pong gastos niyan at hindi ko po minamaliit ang contribution and voluntary support ng taong bayan, pero malayo po sa 14 million siguro makukuha ko, baka hindi ko yan aabutin. So hindi po ako politiko. At kung ini-entertain ko man yan sa aking pag-iisip, not because I want to be a senator, pero ini-entertain ko man yan sapagkat gusto nating ireforma ang gobyerno sa loob mismo ng gobyerno. At naniniwala tayo na may magagawa tayo para mabago po ang mga institusyon of democracy and at mga corridors of power na ito, like Senate, Congress, kung tayo ay nasa loob. Pero hindi mo pwedeng ipilit sa taong bayan sa isang open election na ang batayan pa rin majority ay popularity and power and connection and resources. Wala po ako niyan. Iba po ang status ni Tatay Digong. He is a phenomenal political situation or political species. Pangbihirang political na pangyayari po ang pagkakaroon ng isang Rodrigo Duterte
no matter na wala siyang pera, hindi siya nanggaling sa elitista at oligarkong pamilya ng mga politiko, hindi rin siya malaking negosyante at burokrata kapitalista, subalit nananalo siya sa lahat ng eleksyon. It is an extraordinary political phenomenon that can only happen to a certain Rodrigo Duterte. And I think yan din po ang nananalaytay na political phenomenon sa kanyang anak na si Sara Duterte. Kaya nagkaroon siya ng 32 million mahigit na botante. But in as far as my capacity, personally, hindi ako naniniwala na kaya kong abutin ang ganyang antas ng political value and influence ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte. For me to run na walang malaking pera, walang malaking makinarya, hindi ko po kakayanin yan. Tumakbo po kami sa party list noong 2022. Sa dalawang party list po yung ating binuo. Sambayanan po ako, number 1 nominee, at kasama ko mga former rebels. Ang sa kabila po, yung sa mga katutubo, yung Ipanaw, IPs Ipanaw. Kung itotal po yung total ng party list namin na boto, at nag-unite kami ng maaga, nakakuha po tayo ng isang seat. At pwedeng nakaupo kami kasi ang Ipanaw Sambayanan po, ang Ipanaw IPs, nakakuha ng 232,000 votes. Kami po ay 201,000 votes in a matter of 36 days campaign. 36 days nationwide campaign yun. Sapagkat yun po ay hindi para sa amin. Hindi rin po yun para sa akin. Ang pagtakbo ko po noon 2022 was a mission. Bakit po? Kami po ang only party list, lalo na po ang Sambayanan, na lumaban ng harap-harapan sa 5 party list na ini-infiltrate, pinapapasok ng CPP, NPA, NDF sa gobyerno natin. Lalo na sa Kongreso, I'm talking about Bayan Muna, Anak Pawis, ACT Teachers, Gabriela, and Kabataan. Sa 5 na ito, 2 ang tinalo natin. Bayan Muna lost 1.8 million votes. Anak Pawis lost 600,000 votes. That means mga almost 2.4 million votes ang nawala sa mga CPP, NPA, NDF party list. Bakit? Dahil po nag-participate kami, not just for myself, but for the mission and advocacy. Yun po ang dahilan. Ang unang dahilan bakit tumakbo ang Sambayanan at pangalawa yung Ipanaw IPs, sapagkat gusto nating tanggalin na ang mga salot at anay na CPP, NPA, NDF na kumukuha ng mahigit kumulang 300 to 400 million pesos every year sa loob ng pondo ng pamahalaan natin through Congress. At yan po ay napupunta sa NPA. Ibig sabihin po mga kababayan, yan po ay dahilan kung bakit kami sa Ipanaw Sambayanan ay nagbuo ng lakas ngayon muli. Inaantay po natin ang formal accreditation na i-grant ng COMELEC before po ang filing of candidacy. Sapagkat mission natin na wala nang babalik pa na 3 alipores ng komunistang teroristang grupo, ang CPP, NPA, NDF, sapagkat ito sila ang magkakaroon ng oportunidad muli na atakihin ang ating bayan, hut-hutan ng pundo ang ating gobyerno, at gisahin tayo at lutuin sa sariling mantika habang sila ay nakikipagsabwatan sa mga bulok at abusadong politiko. Which yun po nakikita natin ngayon sa alliance nila with Marcos Jr. through Martin Romualdez. So pag bumalik man ako, i-announce ko ngayong hapon na ito. Party list po ang aming tatakbuhan sapagkat ang una naming mission, may tsansa po tayo doon kahit isa lang ang binoboto sa party list. While the campaign is nationwide, isa lang ang binoboto dyan. Kami po ang party list kung masakaling maaprobahan ng COMELEC, yung Ipanaw Sambayanan, ang titindig at mga ngampanya upang ma-expose ang kabulukan ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nilang politiko. Kami po ang maninindigan para i-expose ang mga bulok na mga diskarte sa pangurakot sa loob ng gobyerno. At pangalawa, kami po ang magpapatuloy ng proyekto at programa ng good governance ni Pangulong Duterte. At kami po ay titindigan namin hindi lamang sa salita, kung hindi sa aktual na pagpasok sa loob ng Kongreso. It's a mission. Ulitin ko, medyo may tsansa tayo kasi ang isang seat dyan, Brother Pambansang Loyal, Brother VMR, mga kababayan, will only need mga 220,000 votes to 250. So dalawang seat, mga 600,000 votes. Nakita naman po natin, yung mga party list dyan, karamihan hawak yan ng mga malalaking politiko.
Si Martin Romualdez, dalawa ang party list na konektado sa kanya. Yung Tingog Sinirangan, asawa niya, at ngayon ay Committee on Accounts na nagkokontrol ng pondo ng Kongreso. Yan ang naghahawak ng party list, Tingog Sinirangan, dalawa yata ang nakaupo dyan. Ang isa ay ang TUCP. I think bayaw ni Martin Romualdez yan ang nakaupo dyan sa TUCP. So, ang lahat na malalaking pamilya at politiko, ginamit na rin ang party list. At kasabwat na rin sila ng mga komunista para salaulain ang party list na ito. Kaya isa po yan sa gusto nating mapasok tayo dyan as a mission para una sa lahat matigil na po ang paggamit sa party list ng mga malalaking politiko na ito at ng mga grupo ng komunista para linlangin at lukuhin ang taong bayan. At mula sa loob na yan, magkakaroon po ng boses ang agenda ng mamamayan ng mga katutubo at ng iba't ibang sektor na hindi po nakokontrol ng mga sakim na politiko. At ang panghuli po, tutulong kami sa mga kandidato na itatayo ni Tatay Digong. With or without maisog, with or without any fund for us, ang Ipanaw Sambayanan will support all the candidates na patatayuin ni Tatay Digong, basta sila dapat ay susunod ayon doon sa brand of leadership at principles na pinangunahan at isinabuhay ni Tatay Digong. At yan ay pag-uusapan din namin yan, kung paano makakatulong sa kanila. But in as far as the advocacy for reforms, good governance, and democracy and peace, ipagpapatuloy po namin yan. May party list o wala. So malinaw po I am very realistic. Siguro kung ako ay nasa antas ng kapasidad ni Tatay Digong at ng kanyang pagiging political influence figure, baka i-entertain ko yung pagtakbo sa Senado. But right now, hindi ko po kakayanin yan. At bagamat mapoprostrate, magkakaroon ng frustrations ang ating mga kababayan, dito na lang po tayo muna sa realistic na sigurado tayo mailulusot. Number 3 po ang target na ilalagay ako. It's okay because we need only 1 million votes. Tingnan mo si Saldico, ang ako Bicol niya. Kontraktor na, politiko pa, negosyante pa. Yan po ang mga dapat mawala sa Kongreso. Kasama po ang ACT teachers, ang party list ng kabataan na nagre-recruit ng NPA, ang Gabriela. Lahat ng ito po, kailangan natin silang i-expose during campaign. Pero nonetheless, alam natin na hindi ganun kadali gawin yan. Ang importante po during the elections, there will be a time for the people na magkaroon sila ng political education. Kaya po kami mag-participate sa party list. Yan po ang final na announcement namin sapagkat 10 days from now, Brother VMR, Brother Pambansang Loyal, magkakaroon na po ng pagsisimula ng filing of candidacy o certificate of candidacy sa COMELEC. And we are planning na kami po ay makikihalubilo sa daloy ng electoral na atmosphere at sa daloy po ng direksyon ng tamang pagbibigay ng political education for maturity sa ating mga kababayan. Kaya kami mag-participate. So, magkikita-kita tayo nito sa October 1 ba magsisimula ka, Eric? Oo, October 1 to October 8 unless there will be changes sa kalendaryo ng COMELEC. At uulitin po namin yung aming pagtakbo at pagpasok sa electoral struggle na ito ay isang misyon at advocacy. Hindi po ito para sa personal. Kung sakaling nanalo pa ko, it was never part about me. Hindi po yon tungkol sa akin. Tungkol po yon sa misyon na binuo namin ng sambayanan upang makatulong sa gobyerno na mapalakas ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at tuldukan na natin at tapusin ang ginagawang pananabutahe, pagsira sa ating bayan, sa ating pamahalaan, at sa ating mga institusyon at sa ating mamamayan na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Yun po pa rin ang bibit-bitin namin sa Ipanaw Sambayanan kung kami po ay mapagbibigyan ng final accreditation ng COMELEC, mga kababayan. Magtutuloy-tuloy ang ating trayo prinsipyo at trayo talakayan. At kapag natuloy po kami, dalawa kayo ang magiging kabahagi po ng paglalakbay ng Ipanaw Sambayanan at iba pa mga kagrupo natin. May nabubuo daw na grupo ngayon. Hindi naman ito for competition, kundi ito ay para sa katuwaan lang. Bislong, Bisayang Ilonggo. Ayun ba yun? Kasi may Bisdak Republic, di ba? May Bisdak Republic, may Bisayang Dako. So sabi nila, may Bislong din dapat.
Bisaya na, Ilonggo pa. Bislong. Si BMR, si PL, saka si Ka Eric. Ako okay ako doon sa moniker o kaya doon sa katawagan na yan, pangkatuwaan lang yon. Nirespeto natin yon at kami po hindi nakikipag-compete sa Banateros, sa Bisdakeros o kaya sa Bisdak Republic. Kami po ay para sa mamamayan. Kaya hindi namin pinapatulan yung mga makikitid at mga mabababaw na uri ng mga talakayan sapagkat hindi nakakabuti sa taong bayan. At yun dapat inaangat natin ang kamulatan at paninindigan ng mamamayan into a more mature political, social involvement so that hindi sila pwedeng lukuhin ng mga politikong mahilig manggamit tuwing may eleksyon at kampanya. Yun po ang dahilan kung bakit binuo natin ang katawagang Bislong. Bisaya na, Ilonggo pa. Pero ang aming collaboration ay magtutuloy-tuloy po ito. At kapag natuloy kami, Brother VMR, Brother Pambansang Loyal, mga kababayan, dito ko rin po i-announce kapag na-accredit kami ng COMELEC. At kasama ko po dyan si Atty. Busantog from North Luzon and Cordillera, Ilocos area and Cordillera in North Luzon. And then ako po si Ka Eric sa number 3. At ang number 2 po manggagaling sa Mindanao. And kung magtutulong-tulungan po tayo, hayaan na po natin yung mga malaking party list na mga hawak ng politiko, kontraktor at mga negosyante. Dito tayo sa totoong party list na magtatakda ng pagbabago ng kasaysayan ng tunay na party list na para sa ikabubuti ng mamamayan at ikabubuti ng pamahalaan at ng Estado ang ipanaw sambayanan. We are not yet fully accredited pero nakasalang po kami sa accreditation right now. And I think may 1 week pa para lumabas ang remaining accredited na grupo at nag-merge na po ang ipanaw at sambayanan. Lalaban po kami sa CPP, NPA, NDF at lahat ng forma at maniobra nila at ibubuyangyang natin, ihahayag natin ang kanilang ginagawang krimen at mga pagsalaula at paglapastangan sa mamamayan, sa buong bayan at sa buong pamahalaan po natin. Yun pong primary advocacy namin. At yan pong dahilan na tinatawag naming mission po ito. Sa mga nagtatanong, Brother Pambansang Loyal, Brother VMR, ano ang meaning ng ipanaw at sambayanan? Yun. Ipanaw is an indigenous word. Salita po ito sa mga katutubong pamayanan sa Mindanao at mga tribo. Nang ibig sabihin po paglalakbay, ipanaw, to go the distance, no? To move, to journey. So ang ipanaw is technically journey. At ang sambayanan refers to the people. So ang ibig sabihin po ng ipanaw sambayanan, yes, journey of the people. Paglalakbay ng mamamayan. Yun. Para sa pagbabago at pag-unlad ng buong sambayanang Pilipino. Yun po ang aming mission. May magpapasakit na sa ulo ni Tambaluslos. Sigurado yan. At saka sa mga buhayang politiko, at ang una nating ipanawagan dyan, ipatigil ang liquidation by certification. At dapat transparent, hindi natin bubulsahin at kukurakutin at dudurubuhin ang pera ng taong bayan. So isusulong natin ang pag-revoke ng Joint Senate and House Resolution number 10. There will be no excuses kapag pundo ng bayan, every single centavo, ibulgar natin kung saan napupunta. Ihayag natin yan. Eric, kailangan mo talagang gawin yan kasi pag hindi mo ginawa yan, dalawa kami ni BMR ang titira sa'yo. Sigurado yan. At ang problema lang natin, pag natuloy kami, dadaan pa rin siya sa butuhan. Siyempre. Sandali, Eric. Oo nga, tama. May dadaan tayo sa butuhan, pero alam nyo kay Eric, naalala ko lang, nabanggit mo pala itong ipanaw, ang meaning pa lang nito ay journey, at ito pala ay galing sa ating mga katutubo, ano? So ibig sabihin, speaking mo katutubo ka Eric, mukhang maganda yata ang natin dito, maganda yata ang campaign material natin, itong si convicted child abuse ng mga katutubo. Oy, tama, mabuti. Mabuti at naibanggit mo yan, Brother VMR, Pambansang Loyal. Convicted criminal po ito si Franz Castro. Child trafficking po yan, child abuse tungkol sa ng mga katutubo. Ng katutubong kabataan mula sa Talaingod, Davao del Norte. Kasama niya si Satoru Campo dyan na convicted by court decision. Ang hindi ko maintindihan bakit hindi sila nakukulong.
Ay samantarang si Pastor Kibuloy at ang kanya mga church ministers, accused lang, nakakulong. Si Harry Roque, na walang kaso, ikukulong. Ang convicted criminal na tagapagwasak ng ating bayan, recruiter ng NPA, nakalaya at may pundo. At tinatawag pa na congresswoman. Ay nako. Dagdagan pa natin kay Eric. Si Congressman Teves tinanggal dahil mayroon lang kaso, hindi pa nababasahan ng sakdal at hindi pa sentensyado, tinanggal na pagka-congressman. Ngayon, ito na. Si Castro, convicted by conviction, hindi tinatanggal ang kakapal ng mga mukha nitong mga child abuse ng atin pong mga kababayan na mga katutubo. Kaya mga kababayan, mga katutubo, samahan ninyo ang Ipanaw Party List. I think, sure, no? Marami sa atin mga viewers, may mga lahis lang katutubo dyan. Tama yan. At there are more than 20 million, Brother VMR, Brother Pambansang Loyal, there are more than 20 million na mga population ng katutubong pamayanan at tribo sa Pilipinas. Ang botante nila siguro na registered na aabot din ng mga 20%, mga 4 million din. So they have to maximize their potential to register their votes at walang ibang grupo. Ang alam ko si Dilima at sila Bagilat ng Cordillera at si Dilima at si Tanyada tumakbo yata sila sa party list ng mamamayang liberal ML. Pero ito ay attached sa Liberal Party. So yan, among our party list, ang totoong may tribo at nagre-represent ng tribo yan si Atty. Bosantog, taga Benguet yan, Mountain Province area. Taga North na Luzon, Cordillera yan. Abogado. Dating sa Solicitor General, mga 10 taon yan na naging lawyer ng gobyerno. At matapang, bata, matalino. At may paninindigan. Ang pangalawa, tribo sa Mindanao Pambansang Loyal, Dato, hindi ko pa nakuha ang pangalan. At ako ang pangatlo, will represent Visayas and NCR area. And yes, at ang ulitin ko, isa sa agenda natin, i-question natin. Kung matuloy ang Ipanaw Sambayanan na makakuha ng mga 1 million votes, 3 yan, makakaupo tayo. Ang una nating agenda dyan ay ipa-question. Itong isa sa hokus-pokus na pundo na hundreds of millions ang nawawala taon-taon, hundreds of millions, na nagiging dahilan ng corruption, itong liquidation by certification. Siyempre, maraming masasaktan kasi mayroon din yan sa Senado. Mayroon din yan sa House of Representatives. Pero that is the right thing to do. Pero it's another matter kung mailulusot natin, importante panindigan natin na tama yan. Dapat ibulgar yan at panindigan na wag nang ipagpatuloy ang mali. Kahit nakikinabang ang maraming politiko dyan. Number 2, ipagpapatuloy natin ang lubusang pagkawala at paglaban ng tuloy-tuloy sa CPP, NPA, NDF. Tututulan natin ang bugos na peace talks at palalakasin natin ang mga inisyatiba ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Isa yan sa mga agenda natin. At ang pangatlo, palalawakin natin ang partisipasyon at proteksyon sa mga komunidad ng tribo at katutubo dahil sa naririnig natin, ipapadissolve nila Martin Romualdez ang opisina ng NCIP, National Commission for the Indigenous People. Ito na nga lang ang nangangalaga na opisina. Napakaliit pa ang pondo, i-dissolve pa dahil gusto nilang huwag makialam sa mga issue ng lupa at mga ancestral domain kung saan pumapasok ang negosyo ng mining na sila din ang mga involved. Makitid at mababaw po yan kapag nagkaroon sila ng kompetisyon. Dapat po ang mahalaga ang mamamayan. Hindi ang brand, hindi ang tatak, hindi ang grupo, kung hindi ang direksyon ng advokasya at pakikipagkaisa. May pangalang Maisog, may pangalang Mad or Marcos Alice dyan, doesn't matter. Kasi naapektuhan na rin ang mga vloggers, independent media practitioners, kung saan sila magko-cover. Para sa akin, every initiative must be supported. Every organization that makes their own activity in relation to the general advocacy and direction para labanan at mapatigil ang abuso sa kapangyarihan, poder at korupsyon ng gobyernong Marcos at mabago natin ang tamang pamamahala dapat maitayo natin sa gobyerno natin at mareforma ang ating bayan at kung kinakailangan mapaalis si Marcos dahil sa kanyang abuso at kapalpakan at kabulukan sa pamumuno sa ating bayan. Yun po ang common.
kung ano po ang kompas ng bawat organisasyon, huwag na po tayo mag-compete. Hayaan na po natin yon at tayo po ay magkaroon ng focus sa pagpapalawak at pagpapalalim ng kamulatan, pagkakaisa at paninindigan ng pinakamalawak na sektor ng mga mamamayan. Yun po ang mahalaga, mga kababayan. At sa tingin ko, yun ang hindi nakikita ng mga very amateur na nagpapakilala mga organizers or operators nitong MAISO Group or TAPS. Ang importante ay ang sarili nila. Nakakalimutan nila, hindi po tayo ang mahalaga dito.